They were shepherds in the field watching by night. When an angel of the Lord appeared with great light, they were so afraid of what the moment would bring. But these messengers of God had good news to sing. Good news to sing. Fear not, I bring to you great tidings of joy. Behold, in Bethlehem a sweet baby boy, sent down from heaven, hallelujah, he's Lord. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. 2,000 years have come and gone since that dark night, but this troubled world of ours could still use the light. Christians need to let them know the Savior has come. Jesus Christ has conquered fear. Let's tell everyone. Tell everyone. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. Behold, in Bethlehem a sweet baby boy, sent down from heaven, hallelujah, he's Lord. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. Behold, in Bethlehem a sweet baby boy, sent down from heaven, hallelujah, he's Lord. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. Behold, in Bethlehem a sweet baby boy, sent down from heaven, hallelujah, he's Lord. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. Fear not, I bring to you. Fear not, I bring to you. Fear not, I bring to you glad tidings of joy. Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at muli ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. No? At I really hope na ito pong programang ito ay patuloy na nagbibigay tulong sa inyo patungkol po sa kalusugan, patungkol po sa mga karagdagang impormasyon
na pwede nyong malaman patungkol po sa ikakaayos ng ating kalusugan, no? At alam ko po ay patuloy nyo rin po itong i-share sa mga kamag-anakan po ninyo. Nakikita ko rin po yan sa mga taggings po ninyo dyan sa ating comment section box. At patuloy nyo pa rin na ibigay itong link ng ating impormasyong pangkalusugan sa mga kaibigan ninyo na kinakailangan ng ganitong klaseng programa. Alright? So again, muli ako po si Brother Conrad at merong unang pabati ang aking mga nagagandahang mga co-host dito para po sa inyo. Yes, Doc Julie. Hello, masayang umaga po sa inyong lahat at muli nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil andito na naman po tayo at dalangin ko na patuloy lang tayo mag-enjoy at binabati kong ulit ang ating mga viewers at mga miyembro ng South, North, baliktad, West at saka East corners ng ating simbahan. Ang mga area leaders, group leaders at enjoy lang po tayo. Good morning po sa lahat at binabati ko rin ang aking mga mahal sa buhay, yung aking mga apo at ang aking manugang, ang aking anak. At mga kakosa ko, yung mga mga group chat ko na mga senior citizen. Hello po kayo dyan at may mga nag-text din sa akin na sabi nga nila nanonood sila. Maraming salamat po at ganun din ang aking mga group chat, mga growing bonitas. Merry Christmas po sa inyong lahat. At siyempre ang aking area leader ng South Family, South Company, sa pamumuno ni Sir Chris Niesa. At syempre doon sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang miyembro ng aming area. Hello po kayo diyan at enjoy lang po kayo at alam ko na magugulat kayo dahil iba ang topic natin ngayon. Pero kagulat-gulat po, lalo na yung guest speaker, yung magsasalita. Oo. Yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, sa amin pong mga kapatiran, kaibigan at mga kamag-anak po na patuloy pong nanonood sa aming programa. Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat po ng dako ng mundo na ating mga kapatiran, kayo po ay aming binabati ng magandang umaga at Merry Christmas na rin po. At aking pinasasalamatan ang mga walang sawang nanonood po ng aming programa, mga walang sawang mga kaibigan po naming nanonood dito po sa aming programa na patuloy lamang ho kayong sumubaybay. Katulad nga po ng sinabi ni Ma'am Julie, meron ho tayong magandang pag-uusapan. Palagi naman po, araw-araw ay laging informative po ang ating pinag-uusapan. So ngayon po ay meron ulit tayong bagong pag-uusapan. So mag-antabay lamang ho kayo dyan. At kung meron po kayong mga katanungan, ay inyo pong itanong sa ating comment box at sisikapin po namin sagutin ang inyo pong mga katanungan. At yun lamang po at magandang umaga po uli. Ayun, maraming salamat po. At muli, bago tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito na kami po ay inyong muli magagamit para sa iyong dakilang gawain, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kami na pangunahan. Huwag niyo pong hayaan na ang dyablo po ay pumagitna sa dalawang programang ito, ang Impormasyong Pangkalusugan at ang The Baptist Lunch, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po ang inyong gabay. Lalo, lahat po ng mga may gagampanan pong ministries ngayon ay pangunahan niyo po, magmula po dun sa video men at sa audio men, Panginoon, at kami mga host, ay patuloy po ninyo na gamitin, bigyan niyo po ng extra wisdom, extra presence of mind, Panginoon, habang ginagampanan po namin ang aming mga ministries upang maging pagpapala po kami sa mga kapatiran, Panginoon. At dalangin ko rin po, O Diyos, na panatilihin niyo po na maayos
ang aming internet connection, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon po ito ng aberya. Gayon din po ang mga internet connection ng mga sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ay ayusin niyo rin po, O Diyos, upang ang salita mo at ang mga karagdagang impormasyon ay patuloy po na makuha po nila ng maayos, O Diyos. At patuloy din po namin pinapanalangin ang aming bansa na patuloy niyo po itong pagalingin at hilumin at iahon, Panginoon, na iahon ng aming bansa dahil po sa dulot ng pandemya na nararanasan po namin ngayon. Pangunahan niyo po ang aming presidente na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, na pagkalooban niyo po siya ng maayos na wisdom, Panginoon, upang mailid niya po ang aming bansa ng maayos. At kami rin po ay dumudulog sa inyo para po sa aming mga frontliners. Wala po naming sawa na inilalapit nila sila sa inyo, Panginoon, upang sila po ay inyong gamitin at bigyan ng malakas na pangangatawan upang malabanan po ang virus na kumakalat po ngayon, O Diyos. At ang mamayang Pilipino ay patuloy nyo rin po silang disiplinahin sa pamamagitan po ng iyong salita. Nawa itong dalawang programang ito ay maging kaakibat niyo po, Panginoon, sa pagdidisiplina po ng bawat mamayang Pilipino, O Diyos. Maraming salamat po muli sa kabutihan niyo sa buhay po namin. Pangunahan niyo po kami sa natitirang oras. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so again, ay magandang umaga po muli sa inyong lahat at magandang umaga sa aking mga nagagandahang mga co-host ngayon, di ba? Good morning. Ayun. At tulad nga ng natin ngayon, weekender show po natin. At bibigyan ko na sila ng heads up na ang ating nutritionist ay hindi po natin makasama sa ngayon. Okay? Kasi nga, siya po ay nag-message sa akin at sabi niya hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. Sabi ko naman ay magpagaling lamang siya. No? Mahirap naman kapag siya ay pupunta rin dito na mayroong may iniindang mga ganyan, hindi niya rin maibibigay yung kanyang best. No? Kaya Ma'am Ses, pagaling ka po dyan. Baka nanonood siya, hindi ko lang po nasusubay, hindi ko pa lang po nakikita. No? Pero Ma'am, magpagaling ka po dyan. No? At nakikita ko na yung mga live viewers natin ngayon, sila Sir Marvin, no? Unang-una agad, Sir Marvin Fernandez, nandito na. At yung mga ibang mga estudyante, nakikita ko na rin po na umeere po sila para po sa impormasyong pangkalusugan. At sabi nga natin, marami po kayo mapupulot po dito, no? Lalong-lalo na dito sa ating tatalakayin ngayon, maganda po ang ating tatalakayin. Karagdagang impormasyon po ito na malalaman po natin, okay? At tulad nga ng sabi ko, maganda rin yung natalakay kahapon, 'di ba? Talagang matindi rin yung mga natalakay kahapon ni Ma'am Julie, 'di ba? Yung mga rabies na 'yan, 'di ba? At least malalaman natin lalong-lalo na yung para hindi tayo hindi tayo maagat ng aso. Tulad nga doon, 'di ba? Huwag sasakyan. Huwag sasakyan ng mga aso na 'yan, no? Kasi hindi totoo talaga 'yan kasi yung mga bata, 'yan ang hilig niyan eh. At alam niyo pa ang gagawin ng bata, yung tenga. 'Yan yung gagawin nilang Hawakan. talaga. Oo, yun yung gagawin nilang hawakan. Yan ang pinakaayaw. Tama ba, Doc Julie? Yan ang pinakaayaw hawakan ng I mean yung kinakainisan ng ng aso eh. Kapag hinahawakan yung tenga nila, mantakin nyo po yun. Kapag gagawin nyo gagawin ng bata yan talagang... Dapat wag yung aso. May nabibili namang kabayuhan eh. Oo. Na kahoy. Yung sa mga bata. Yung kabayuhan. Di ba yung parang Oo. Kasi Kabayuhan ba, ma'am, yung tawag? Okay. sa amin kabayuhan. Oo, kasi ito nga naman. Yung kasi parang ma'am, yung... Horsey naman siya talaga. Horsey. Pero siya, yung... Parang rocking kasi. Oo, yung ginaganon-ganon. Oo, Oo. tama. So ngayon, pag nakakita sila ng aso, akala nila Ganon, yun. oo. Saka pag nakita nila yung aso na parang tawag nito, Playful din playful, siya. tapos mabalahibo, talagang gustong-gusto nila yung balahibo ng aso, talagang yun pa naman ang ayaw ng aso, 'di ba? Kaya nga kahit minsan ikaw na yung niyan ikaw na yung may-ari Amo. niyan. Oo, Oo. kahit ikaw na yung amo niyan. Kapag yung tawag nito, yung aso ay talagang parang
ano mo, yung sa tenga niya, yung ayaw niyang Maistobro. Yeah, Ayaw niya maistorbo. maistorbo pag Yan kumakain. kasi yung mga sensitive part o yung Oo. mga yun oo, yung mga, ng- tama yung ah, term na yun. Sensitive Sensitive part, part. oo. oo. Nung Tenga at aso, yung buntot. tenga, Parang sa tao buntot. din. Naku, na Yung- naman yung tayo. mga- Nakukumpara na naman natin sa... Oo. Nakukumpara, ayaw Diba? nakukumpara natin sa tao na naman yung ano na yan eh. Lagi. Oo. Walang medyo Kumbaga malapit, yung oo. ano, tama, pag Pag kumakain, piningot ka diba? ba naman. Tsaka pag kumakain, ayaw nilang iistorbo Tama. yung aso eh. Sabi Oo. nga din doon, natutulog. Pag Maganda yun. natutulog, Kasi nga right. minsan dyan pa naman iniinis ng mga amo yung mga ano eh. Yung mga aso na yan kapag natutulog, biglang gigisingin. 'Di ba? Pag talagang ano, may ginagawang ano, gigisingin din, 'di ba? Or kapag yung sa may kapagkainan naman, parang ginagalaw-galaw yung pagkain. Parang sa tao din. Oo, pag ginalaw yung pagkain. Pag nakatuwang ka, natripan ka, Oo. oo, iba-ibang ginagawa, di ba? Tama, oo. Nagagalit din. Nagagalit din. Depende kung nararamdaman pa niya dahil sa sobrang himbing ng tulog. Oo. Hindi na nalalaman. Kaya, yun po, maganda po mga reminders po yun, no? At muli ay may babalikan po tayo doon ng mga talakayin patungkol dyan. At alam ko may na hindi na talakay si Doc Julie patungkol dun sa mga multa-multa, dun sa mga Oo. fines. Oo. Yan, Yata tatalakayin sa po natin yan sa... Ordinansa ng Yan, inyong, yung mga ordinansa na yan. ng inyong mga lugar. Meron Tama. po yan. Oo. Oo. At syempre, meron tayo nung tinatawag na Republic Act. Yun, Na yun. mga- Yun yung mga tatalakayin po ni Doc Julie para alam po ninyo na ay ganito pala, hindi pala pwede yung ganyan. Ay ganito pala dapat ang gawin. Okay? Kasi nga tulad nung pag may nakagat yung aso ninyo at kung paano kayo magiging responsible pet owner. Yan. So, yun dapat malaman po nila yun, di Ikaw ba? pala yung gagastos. Ayun, Yun ang oo, yun. napaka-masakit doon eh. Hindi Pag mo na alam na nakakagat. gumala na, nakakagat na, Mm-mm. ikaw pa ngayon ang magbabayad. Ikaw pa Yung may-ari, ma'am, yung Yung may-ari. may-ari nung aso. Yun, no? Kaya lang, depende kung itakwil niya yung aso. Hindi ko pwede aso yun? yan, oo. Stray Pwede ba dog yun, yan, ma'am? Pwede oo. yun? Anyway, Tatalakayin natin yun. oo, malalaman natin yun. kasi, Kasi baka yun yung kasi ma-discuss natin. maraming witness. Pwedeng maraming witness ang Oo. magsabi, hindi, iyo yan. Di ba? Pwede. Ngayon, pwede kang ihabla. Pwede kang Mm. dalhin sa korte. Oo. Sa aso lang nakarating Oo, ng hindi, korte. meron Kaya kasing ang ganyan, ma'am, gagawin eh. mo ngayon, bayaran mo na lang yung injection, yung Oo. mga ginamit doon sa nakagat. Ah, Ayun. Kaya, matindi, no? hindi, yun nga sabi ko, hindi basta-basta ang mag-alaga. Kailangan responsable ka. Tama, Oo. tama. Totoo naman yun na minsan kasi parang hinahayaan na lang yung aso na gumala. Naku, marami po niyan dito sa aming subdivision, no? Marami po diyan talagang. Kaya nga yung mga nagja-jogging po dito, may dalang pamatpat lagi eh. Oo, walang nagja-jogging po dito na walang pamatpat kasi nga hinahabol sila eh. Kaya hindi ko nga alam eh. Kaya nga yun yung tinanong ko ay Yung pala, natatakot sa mga hayop o Oh, sa aso. Akala opo. ko mga hindi talaga nakakakita. Mga bulag. hindi. Oo. Meron, pati Kasi, man, papansinin niyo pag sila, yung mga, lalong-lalo na yung mga naglalakad din ng kanilang mga aso, may dala rin silang pamatpat eh, kasi nga hinahabol nga sila. Sa Kaya totoo ngayon- lang, kailangan hindi lang pamatpat ang dala mo. Dapat meron ka ring something na magpupulot. Pag Mm. dumumi, kailangan Ayun. pupulutin mo yon. May Tama. nakita kong ganyan, sir. Dito Tama. naglalakad. Kasama Ginagawa niya niya yung po aso yun, niya, ma'am. ma'am. Nag-poops dyan sa harapan ng building natin. Tapos may dala siyang pang dampot. Yun, Ah. dinampot naman niya. Tama. Ganun naman po talaga eh. Yun ang Di mga ba, sir? responsabling Nakita natin. Ganun naman po talaga dapat. Kasi at, aso mo yun eh. Oo, may Yes. dala siyang pang Lalo na dampot. dyan sa BGC. Opo. Ang dami-dami dyan na niyan. Pero dapat meron kang Plastic or may plastic paper ka, bag. may na lalagyan mo yan. Oo. Tama naman po yun. Ganun Oo. naman po talaga eh. I mean, Mm. para at least pambihira pag nandyan yung mga kung saan-saan na lamang talaga eh, Oo. no? Meron pa nga talaga silang parang spot na doon na lang talaga sila inaano eh. Pero hindi po tama yun, okay? Ilalabas nyo at the same time, magdudumi doon sa harap nung ibang bahay. Hindi naman po yata tama yun, no? Kaya nga dapat
maging responsableng ano po Pero tayo. dapat, sabihan din natin. Kasi hindi rin naman alam nung may-ari na Ganun pala Oo. dapat. Oo, kumbaga, Parang ano rin, good neighborhood ba? yeah. Yung aso nyo, dumudumi dito, ganyan, ganyan. So, Mm. at least, inform din na, na ganun ang ginagawa ng kanilang mga Yeah. alagang hayop. Tama naman yun, ma'am. At Oo, kasi minsan, hindi rin naman nila alam. Kasi nga, lumabas or kaya wala talaga yung may-ari. Sa kumbaga, loob ng hindi kasi Oo. na-orient yung mga yan, ma'am, yung mga nag-aalaga ng Kaya nga hayop na dapat, yan. alam mo lahat ang mga kaya yun din naman yung gusto ko na maipaalam para maging talagang responsible pet owner tayo. Tama. Mm-mm. Yan naman ang kagandahan ng programa natin, 'di ba? Kahit pa sa mga kahit pa sa pangtao, tapos dito rin sa panghayop, malalaman din natin kung ano ba yung kinakailangan nating gawin patungkol diyan sa mga alaga natin na 'yan, 'di Saka ba? natagurian, Mm. natagurian tayong mga Christian Mm. na Baptist. Yes. Kailangan tayo yung example. Tama. Kaya nga pinapaalam natin dun sa mga natin, mga viewers para meron silang kaalaman at sila na rin yung magiging example doon sa lugar na yon. Makita yung difference. Yes, Oo, yes. yun ang Oo. ano din natin. Kaya yun po, mapaalalahanan po talaga natin yung mga yan kapag meron. Pero in a nice way pa rin, no? Oo. Dapat ganun. Kunyari, magpapaalala tayo sa mga taong ganyan na, uy, brother, yung yung aso mo, palagi nang dumudumi. Pero magandang pa rin, magandang approach pa Oo. din, no? Lalong-lalo na kapag minsan kasi, anong mangyayari pa niya, magpapaskel ka pa ng hindi kaaya-ayang mga salita, 'di ba? May mga ganun doon sa mga pag lagi nang dumudumi, next time na makikita mo na may nakapaskel doon na parang hindi kaayang-ayang salita na mangyayari, 'di Pero ba? ako ang talagang ko diyan, ipag-pray mo muna yung Oo. honor na yon para hipuin ng Panginoon. Tama. Tapos pagka nahipunan ng Panginoon yon, marirealize niya na Mali. mali pala, meron pala akong nagagawa na hindi nagiging sa aking kapitbahay. Mm. Nakakaperwisyo pala ako. Parang ganon. Siya na mismo kasi, Makakaalam. oo, kasi hinipo na siya ng Panginoon. Kaya, pagka wag po natin ipairal yung galit, yung inis, kasi yan ang magsisira dun sa ating samahan, sa ating neighborhood. Yan ang At yung testimony din, Yun, ma'am, 'di ba? testimony. Yung testimony din ng simbahan ganun pambira, nagpakilala ka pa minsan na-sharean mo pa yun tapos biglang Oo. ganun din pala yung magiging mo sa kanya, approach mo sa kanya, hindi rin tama, 'di ba? Again, yung testimony pa rin natin hindi magiging maayos kapag ganun ang Kasi pinakita natin. pagbukas mo ng gate mo o ng pinto mo, nandun na, nakakalat na. Mm. Yung mga hindi Siyempre, mo dapat oo. sino ba So naman ngayon, talagang pero as a Baptist, as a Christian, kailangan medyo palagi tayong right spirit pa right rin, ma'am. spirit Tama. tayo. Ko, sino na naman? Kung maaari, ikaw, gawin mo pa. Oo. Ikaw na ang Tama naman pumulot, yun. o Pero sa susunod, at nalaman mo kung kanino yon, yun na yung mag-uusap kayo. Yan. Para masabi mo na, In a nice way pa rin, Oo, no? Tama, ma'am, no? parang bigyan mo ng isang mansanas. Ulam. Oo nga naman. Diba? Yun ang tapos, Oo. sharean mo na nun. Naku, muna, nalalayo na tayo. Ay, oo nga, ma'am. Oo nga. Pero yun nga, yun ang magandang magandang kaugalian. Oo, lalo na mapakita natin, yung kaibahan natin doon Tama. sa ating mga kapitbahay. Lalong-lalo na dyan sa mga na yan. Kaya muli sana yung tinalakay ni Doc Julie ay nagbigay tulong po sa inyo, yung mga mahilig mag-alaga dyan. Meron talaga kasing tao na talagang kung ituring nila yung kanilang hayop ay talagang parang miyembro na talaga ng pamilya. May ganun po talagang klaseng tao no, na talagang ultimo pa yan, sinusuklay-suklay pa yan, pinapaparloran pa yan. At may ganun po talaga. Kaya sana yung mga ganyang klaseng tao maging responsable. Alamin niyo po talaga yung kung paano niyo sila alagaan, lalong-lalo na po pag inilalabas niyo po sila. At lalong-lalo na doon sa mga yung amoy nila, maging sensitive din po kayo. Baka kasi nasasanay na kayo sa amoy
May No, mga baka aso kasi pa yun kasi ang naman yung nangyayari. Nasasanay na sila sa amoy ng aso nila. Ngayon, hindi na nila alam na nakakaapekto na pala sila dun sa kapitbahay. kapitbahay. Meron pa naman, sir, yung mga ihi ng aso. Ang tatapang, Tama, ano? opo. Lalo sa pusa, ma'am, yung dumi ng Oo, dumi ng tapos, pusa. Tama. Pag may, madaanan ko yan, meron talagang, May batas ba diyan, ma'am? ano, Patungkol diyan. Like for example, hindi maayos yung ginagawa nila sa ayun nakakaapekto na sa kalusugan, mabaho dun sa Oo. katabing Meron? Meron, Pwede mo oo. silang yung okay. Animal Welfare Act naman yun. Oh. Maraming yun, maraming, Ayun na magandang maano Oo. natin din, ma'am, maitalakay natin Mhm. dito para at least kung malamang sigurado meron diyan eh. Meron diyan sa mga kapatiran natin na meron silang kapitbahay na pambira Oo. yung amoy na talaga eh pag Mm. napadaan ka talaga o kaya ano yan eh may oras yan eh lalo na pag mainit. Kasi yung singaw nung pinaliliguan nila, pinag-i-stayan nila, eh lalong-lalo na yung mga nakakulong lang. Yan gusto yun ko eh. lang din ipaalam, no? Actually, ano yung mga nagkokos ng amoy? Nasa kinakain po yan. Ayun, yun Yung ang mga, magandang lalo na yung mga matutunan din nila. nagdo-dog food. Marami pong klase ng dog food na talagang pag pinakain mo, grabe ang Grabe ang amoy. amoy. Oo. Ah. At meron namang kasi yun yung tinatawag na fake na dog food. Kung ano-ano Oh. inahalo nila, kaya pag lumabas na dumumi, yun doon sa ng alaga natin, yun ang naamoy natin actually. Kaya dapat alam din natin kung anong dog food ang talagang maayos para dun sa kasi pag pinakain mo yan, magandang dumi niyan, maganda ihi niyan, maganda balahibo niyan, maganda ang ng kanyang muscles. Mhm. Depende yun sa kinakain. Kaya Kaya- I-take note nyo po yun. Kaya nga pala may mga mamahaling mga dog food. oo. No? Minsan kasi, Kasi yun ang mga original. Yung talagang yun na may kung mga... pwede nga kainin na rin natin Meron ganon. Oo. Matindi Ganon yun, sila kalinis. Lalo na yung niluluto pa. Kasi meron naman nung mga yung parang mga ma'am. grind Yung, na. yung parang manakan. Oo, nakadilata nakadilata rin. Oo. Yung nakikita ko nga Kasi yun. kami noon, nung mga OJT kami, pag wala kaming makain na, Naku ma'am, wag naman kinakain na sana. namin ng dog food. Wag naman Kasi sana, ang ma'am. sasarap. Ang Masarap sasarap. talaga? Lalo na yung mga galing US. Oh. Oo. Kaya ewan ko si scientist kung Oo. Hindi ko, parang kasi hindi yata yung sila mga maalaga sa kung hayop. maano nyo yung mga canine dogs, Opo. masasarap ang pagkain yan. Ah, Kaya talaga ba, naman ma'am? kailangan para rin sa wala nang kaibahan sa tao. Yan ang doon. Ganun sila kalinis, ganun sila Kaya mga healthy Malalakas. sila. Oo, tapos mababango yan pag Ayun. Alright, so again, muli sana marami po kayo natutunan doon sa mga tinalakay po ni Doc Julie kahapon at alam ko may himay-himay pa po natin yan sa susunod na Thursday. Oo, parang Alright. hindi lang review yun, sir eh. Parang pa-happy na rin for next week yun, Alright, so Oo. muli ay bago po tayo dumako dito sa ating talakayin ay ibibigay niya ni Ma'am Baby, i-review niya na yung question at ibibigay niya na yung question number 1 para po sa ating promo. Actually, may tanong na dito tungkol, ma'am, sa usapang aso eh. Pero mamaya na ho namin sasagutin yung katanungan po ninyo sa question and answer po ho. Okay? So ngayon po, reviewin natin yung ating mga tanong yesterday. So ilang buto po ang bumubuhat sa ating skull or ulo? So 7 pong buto yan sa cervical vertebra, meron po tayong 7 buto. Okay? And then, ilang kilo po ang ating ulo or skull? Meron po tayong 5 kilograms. Okay? And then, ano po yung sakit? Na yung sa ating spine is normally straight po yan, pero pagka nagkadikit-dikit na po yung mga buto at may spaces na at meron ng puti-puti, ang tawag po dyan ay osteoarthritis na. Okay? So, yan po yung mga sagot kahapon. And then, for this day, ang question number 1 po natin, na pag-usapan natin kanina, yung tungkol sa rabies, ano po ba ang shape ng rabies virus? Okay? Ano po ang shape ng rabies virus?
Ito ba ay round, square, or bullet shape? Round, square, or bullet shape? Thank you. Alright. So, again, ay maraming salamat, Ma'am Baby. At sana makuha niyo po yung katanungan po na yun. Sige, dadako na po tayo. Ako po muna ang muli magsasalita para po mabigyan kayo ng karagdagang kaalaman patungkol po sa kalusugan po natin. Hindi lang po kalusugan, kundi ngayon ay tatalakayin ko is all about the human brain. No? At kung bakit ko po ito napili na yung about dito sa human brain kasi maganda mailatag ko muna po sa inyo yung tawag nito, yung anatomy ng ating utak para pagpunta po natin doon sa mga diseases, no, or mga diseases, meron po kayong idea kung ano po yung natatamaan doon sa disease po na yon. All right? Kasi nga pag nagkaroon ka ng problema sa ganitong part, meron ka may kahulugan 'yun kung pag nagkaroon tayo ng problema sa ganung parte ng ating utak. Okay? Kasi medyo sensitive po ito pero magbibigay din ako kung aabutin po tayo ng oras ay magbibigay po ako ng mga facts about dito sa ating human brain. Okay? Sige. So ang itsura po ng ating brain ay ganyan po. Okay? Yan po ang ating itsura ng utak po natin. Sabi nga nila, kapag binuksan yung ating brain, the more na marami kang hiwa or maraming ganyan, yung parang lining, the more na marami kang alam. Okay? Kung wala. Nakakalungkot po. Kung ang cross lang, kasi ganun lang, ay nakakalungkot po. Okay? Kaya kung gusto niyo po malaman, Pwede bang ipacheck? pwede po, no? Kaya ako po nung OJT pa ako, naka-observe po ko niyan, craniotomy po, no? Talagang binuksan po dito at nakita ko po rin po yung marami rin naman. Marami siya, marami. Pero hindi ko kasi alam kung anong batayan nila noon. Pero talaga, kasi pag nakita mo yung gano'n, marami rin eh. Pero kasi pag binuksan po kasi natin to, hindi po siya ganyan eh. Na parang mayroong uka-uka na ganyan, no, parang may kasi doon sa atin may tubig pa eh. Okay, pag binuksan ito parang may tubig, parang flat lang siyang ganon. Yan kasi parang isaw eh. No, parang isaw yung itsura. Hindi po siya ganyan, no, pag binuksan. Para siyang para siyang tawag nito, hindi ko basta pag kumakain po kayo ng mga utak, 'yun. Pag kumakain po kayo ng ganon po siya. Ganun po talaga yung itsura niya. Para siyang may fluid pa rin. Pero hindi siya ganyan na parang dry. Baka kasi may isipin nyo, ganyan talaga eh. Nakabalot pa yan eh. Oo. So, yun nga. Pag ganyan, sabi nga nila, ayon sa study, no? Pero meron talaga, mamaya ipapakita ko po sa inyo bakit sinasabi na the more na marami kang guhit dyan sa inyong brain, the more na matalino ka. Okay? Or the more na maraming alam. Okay? Sige. So, okay, tingnan po natin. The brain is an amazing 3-pound organ. Okay? Yun nga, 3 pound. Ito yung parang average 3-pound organ that controls all functions of the body, interprets information from the outside world, and embodies essence of mind and soul. No? Intelligence, creativity, emotion, and memory. Yan po ang talagang main function ng ating brain. No, yan po ang kaya sabi ko nga diyan, ito yung overview ng ating brain. So, marami pong napapaloob dito sa ating brain. Okay? Protected within the skull, the brain is composed of the cerebrum, cerebellum, brainstem. Okay, yan po yung mga main parts ng ating brain. Cerebrum, mamaya ipapakita ko po kung saan yung mga yan. Okay, para at least at the same time, yung function din niya. Para kunyari, na kayo po ay nabagok or natamaan sa ganitong klaseng part, may tendency na yun yung ma-damage. Okay? Yan yung ating yan kahalagaan ng po na ito ng lesson po na ito. Okay? The brain receives information of our 5 senses: sight, smell, touch, taste, and hearing.
Okay, yan po yan. Sila po yung nakaka-receive ng mga yan. Okay? I mean, sila po yung magbibigay ng impormasyon doon sa ating utak. Okay? Yung mga senses po na yan. Okay? So it assembles the message in a way that has meaning for us and can store that information in our memory. Kaya nga meron tayong long-term memory, short-term memory. Kaya yan po yung ano yun natin mamaya. Tatalakayin din po natin yan. Binibigyan ko lang po kayo ng overview patungkol po sa ating human brain. Okay, the brain controls our thoughts and memory, speech, movement, arms and legs, and the body of many organs within our body. Okay, so siya mismo parang siya yung ano sa computer parang siya yung CPU. Okay, yan. Kung sa mga mahilig mag-ano dyan, computer, siya yung pinaka utak, siya yung pinaka source. Okay? Yan po ang ating brain. Okay? So, yan po. Ayan. Yan yung cerebrum. Okay? Is the largest part of the brain and composed of right and left hemisphere. Okay? Kumbaga, pag ano yan, meron po yan, pag yan, may hiwa po talaga yan dito. Okay? Parang ganyan. So, bonus po yun, yung karagdagang hiwa na yun. Wag po kayo mag-expect, uy, may hiwa siya, meron. Bonus po yun, okay, ng karagdagang kaalaman. So, yun, at right and left hemisphere po tayo dyan. It performs higher functions like interpreting touch, vision, hearing, as well as speech, reasoning, emotions, learning, and fine control of movement. Okay? Yan po. Cerebrum po ang involved po dyan. Okay? Yung vision, hearing, as well as speech. Okay? So, most probably, kapag tayo po ay nagkaroon po ng mga concussion, minsan dyan po tayo nagkakaroon ng problema na patungkol sa speech. Pag na-damage, pero may skull pa rin po tayo, wala naman direct agad sa brain no? Mayroon pa rin yan, skull pa rin na nagpo-protect po sa atin. Okay? Ayan. Cerebellum naman is located under the cerebrum. Okay? Nakikita nyo naman po dyan sa picture kung saan po nakapwesto, di ba? Ito po, ang ginagawa po dito, ang function po niya is yung muscle movements and maintain posture and balance. Cerebellum po yan. Yan po ang ano niyan. So, pag may problema po kayo sa balanse, no, pag hindi po kayo gaano makapag-balance, meron, mako-consider lamang po, pero hindi ko naman po sinasabi na may problema na agad kayo sa cerebellum, no? Ano lang po yan. Yan po yung yan po yung function niya. Maintains posture and balance. Cerebellum. Okay? Brainstem naman acts as a relay center. Okay? Relay center connecting the cerebrum and cerebellum to the spinal cord. Okay? So yan po yung ano natin, brainstem po natin. Kaya nandyan yung function niya breathing, heart rate, body temperature, wake, sleep cycles, digestion, sneezing, coughing, vomiting, and swallowing. Kaya nga minsan, di ba, pag meron nga, tulad nga na, pero most probably, ang nahihit po talaga nun is yung spinal cord muna, no? Kaya minsan, pag may tinamaan dito, pag may pinalo agad dito, sa may leeg, minsan talaga agad namamatay eh. Bakit? Kasi nga breathing. Nawawalan agad ang hangin nung yung brain po natin. Kaya ito po very vital po itong ating part po na ito. Yung ni-discuss din ni Ma'am Leslie, yung C1 to C7, no, yung mga cervical points po na yon, delikado po yun. Delikado po. Okay? Right brain and left brain. Okay? Yun yung sasabi ko kanina, meron tayong division dyan. Okay? The right and left hemisphere. Okay? Yung nagjo-joint dyan, yung nasa gitna po niyan, okay? Yan pang tinatawag po dyan is yung corpus callosum. Okay? That transmits messages from one side to the other. Okay?
mahirap po pag magkahiwalay po yung ano po ninyo. Walang hemisphere, wala po nag-ano. So, meron po talaga yan dito. Ayan, makikita nyo naman po dyan sa picture, no? Doon sa pagitan po niya, nandyan po yung corpus callosum, which nagbibigay po ng message sa isa't isa. Okay? Ngayon, each hemisphere controls opposite side of the body. Tandaan nyo po yun, ha? I-take note nyo po yun. If a stroke occurs to the right side, okay, on the right side of the brain, ang maapektuhan po is yung left. Okay? May kita po yan kapag sinitiskan po kayo or kapag NMRI po kayo sa inyong brain. Sa right side po ninyo, may kita doon nag-clot, doon nagkaroon ng damage. Pero ang labas ng symptoms ay dito po sa left. Hindi siya makagalaw dito, hindi siya yung mga movement niya ay paralisado dito. Kaya yan po ang dinesign ng Diyos po sa atin, no? Each hemisphere controls opposite side po lagi yan. Pero ni-explain din naman po ng ng mga doktor po sa inyo na may kita dito. Kaya ang manifestation po is laging sa left. Okay? Yan. Okay. So, yan po ang silbi ng left and right brain po natin. Pag sa left, nakikita nyo po dyan, nandyan yung logic, analysis, sequencing, mathematics. So, dyan po natin makikita sa left. Okay? So, pag nakita po yung left side ng nyo, parang walang ganong guhit-guhit, delikado po sa math. No? Wala pong ganong guhit doon, wala pong ganong kurba-kurba. Yung mathematics hindi po hindi ganong kaayos, okay? Words of songs, computation, dito naman. Sa right side naman nandito na yung creativity, imagination, holistic thinking, arts. So magpahilig po kayo sa arts. Diyan po may kita. Kaya nga sasabi ko, the more na maraming guhit doon sa part na yon, no? Doon ka magaling. Kasi marami kang information na nakukuha doon eh. Sir Conrad, saan papasok dyan yung common sense? Naku ma'am, para sa lahat po yata dyan. Oo. Nasa ano siguro, gitna. Doon sa corpus callosum, ma'am, no? Okay, sige, sana na nakuha nyo po yung mga, po na yan, yung mga function ng left and right brain po natin. Okay, doon naman tayo sa mga lobes. Kasi yung mga main yun yung main organ po natin yun, okay? May mga lobes pa po yan, parang may mga division. Yun, tama, division po ng mga brain po na yan. Doon naman sa frontal lobe, okay? Nakikita naman po kung nasan po yung frontal lobe. Personality, behavior, emotion, judgment, planning, nandyan din yung speech, yung Broca's area natin, body temperature, intelligence, concentration, and self-awareness. Nandyan po yun. Kaya nga minsan, kapag nadadamage talaga ito, no, pag dito na nababagok tayo, nauuna ito, no, yan nga, pwedeng ma-damage yung speech po natin. Okay? Kasi nga, frontal eh. So, dito po siya banda. Frontal lobe po. Okay? Parietal lobe naman. Saan po yun? Saan po yung parietal lobe? Yung dito. Medyo dito po siya. Okay? And nakikita nyo naman po kung saan pong part po yan. Okay? Interprets the sense of touch, pain, temperature, signals from a vision. Kaya nga minsan pag dito rin, pag nababago ka dito, magkakaroon ka ng blurry na So, yan po yung naaalog or yan po yung natatamaan. Okay? At least nagkakaroon po kayo ng idea. Kaya pag pumunta tayo sa mga diseases, may kita nyo po pag sinabi ko po, ang damage dito ay parietal lobe. Okay? Bakit kaya nagkaroon ng ano kaya mangyayari kapag na-damage o nagkaroon ng concussion dito sa may parietal lobe, no? So, yan po yan. Occipital, no? Dito naman yan sa banda dito sa may likuran, sa ilalim. Okay? Occipital po. So, yan po interprets vision, color, light, and movement. So, most probably, kapag yan po ang tama po natin, yan po yung pwede tayong magkaroon ng problema dyan sa vision at sa light. Okay. Temporal. Dito po, sa may sentido. Yan, dito yan sa mga temporal. Temporal lobes po. Understanding, memory, hearing, and sequencing, and
organization. Yan po ang mga function yang part po na yan. Okay? Sa temporal lobe. And dito rin po, in general, the left hemisphere of the brain is responsible for language and speech and is called dominant hemisphere. No? In about 1/3 of people who are left-handed, speech function may be located on the right side of the brain. Okay? So yung mga left-handed people, no, left-handed at yung kasi ang nilolocate talaga yan, hindi rin talaga natin talaga maano yan unless na yung sinasabi nga nila kapag left-handed ka, no, yun talaga yung speech, kung saan yung speech ano natin nandun siya sa may right side. Okay? Most probably yun po yan. Hindi naman po at all times. Okay? So sige. Kaya yun nga yung sinasabi kasi minsan kapag nagkakaroon tayo ng aphasia, yung parang a disturbance of language affecting speech production. So, chine-check po talaga nila yan eh. Tinitignan po nila yan kung nasaan po yung speech po na yan. So, or kung saan siya nakalagay. Okay? Kaya minsan kasi sa MRI sila na po nakakita niyan yung mga doktor po na yan. Okay? So, sige. Mayroon ba haba pa naman yung oras po natin. Dito po siguro natin tatapusin sa language, no? Broca's area lies in the left frontal lobe, no? Yan yung sabi ko kanina yung parang sa speech din po ito. Okay, sa language. If this area is damaged, one may have difficulty of moving the tongue, facial muscles to produce the sound of speech. Okay, yan po yan, yung Broca's area po natin. Saan po siya nakalagay? Saan po siya nakalagay yung Broca's area? Dito po, ayan o, Broca's area po. So most probably, pag yan po ang na-damage po, minsan kasi nakikita po yan yung sa mga pipe, no? Yung sa mga hindi po gaano makapag-produce ng sound. At yung mga may problema sa tongue. So, yan po yung most probably ay affected area po ng brain po nila. Okay? So, the person can still read and understand spoken language but has difficulty in speaking and writing. Yung mga bulol. Yan. Yung mga may pagkabulol at hindi po maayos ang kanilang yan po ang medyo apektado po sa kanila yung Broca's area po nila. Okay? Tulad nga ng sinasabi dito sa slide, naiintindihan nila nakakaintindi sila. But how they produce parang utal-utal, nahihirapan. Parang hirap yung pag-process ng Broca's area po nila. Hindi po sila makapag-produce. No? Hindi po ganun ka-active yung neurons po nila doon sa may area po na yon. Siguro mga 2 guhit o 3 guhit lang doon sa may Broca's area. Kaya nga yung information ay hindi po ganun ka Sana madidiscuss ko yung tawag nito yung kung bakit Pero sige, tatalakayin po natin yung next time, no? Kung bakit ko nasabi na the more na marami tayong guhit, the more na marami po tayong alam or maraming information sa ating utak. Okay, sige. Itutuloy ko na lamang po ito sa susunod nating talakayin, ang human brain po natin, para at least mabibigyan ko rin po kayo ng mga facts patungkol po sa ating brain at yung mga iba po natin tatalakayin. And the next na tatalakayin po natin dito is yung mga diseases like Alzheimer's disease, dementia, yan, at epilepsy, no? Yan po yan. Seizure, kung bakit nagkakaroon po ng ganyan, at ano yung mga emergency natin pwedeng gawin kapag nagkakaroon ng epilepsy. Marami po kasi mga ginagawang ang mga tao na hindi dapat ginagawa doon sa nagkakaroon ng seizure. No? May ganyan po kasi, may nilalagyan ng mga kung ano-ano sa bibig, minsan i-correct po natin yan dito. Alright? Yan po yung mga abangan po ninyo. Diniscuss ko po ito para at least meron po kayong foundation patungkol po doon sa ating brain. Alright? So, again, kung meron po kayong katanungan, ay ibibigay, mamaya po sasagutin po natin yan doon sa question and answer portion natin. At ibibigay na ni Ma'am Baby yung question number 2 para po sa ating promo. Okay, question number 2 po. Mga ilang buwan po bago makikita yung simptomas ng rabies kapag ikaw ay nakagat sa kamay, sa paa, or pababa?
Ilang buwan po yan. Makikita natin yung simptomas ng rabies kapag nakagat ang isang tao ng aso mula sa kamay, sa paa, or pababa po sa ating mga lower extremities po. Ilang buwan po natin makikita yung simptomas yan. Okay? Thank you. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Baby, sa katanungan po na yan. At muli ay meron po ako nakikita mga comments po dito na nakakatuwa. May nagsabi po dito, yung lapad daw ng noo. Yung lapad daw ng noo ang batayan kung patalino ka daw po. Naku, marami pong ganyan na nasobrahan na nga po eh. Nasobrahan na. Pero hindi, yun nga po, ayon po yun sa study. No? Para kasing nabibilang kasi yung neurons doon sa sa guhit ng ating utak. Yung neurons po natin, yan yung mga nagtra-transmit ng signal eh. No? Kaya kung konti yung neurons mo sa utak, ganun po talaga. Slow yung pag-process ng mga information at hindi mo agad siya nakukuha. Okay? Kaya the more na madaming guhit doon sa the more na marami kang neurons. Okay? Yun po yun eh. Pero ma'am, ko po yun, ihimay-himayin ko po yun. Yun lamang po ang buod po nun. The more na marami ka kasing guhit, ibig sabihin maraming neurons sa inyong utak. Okay? Yung neurons, anong ginagawa niya mga yan? Transmit signals, no, sa ating mga parts ng ating katawan. Kung medyo mababa o konti lang yung neurons mo, slow yung process at hindi agad-agad nakukuha. Okay? So sige, meron ba mga katanungan ma'am patungkol dun Meron, sa sir, dito. Galing kay Ma'am Sandra Okay po. Fernandez. Sir Conrad, ano kayang food ang magpapalakas ng brain natin? As I know, peanut is good for the brain. Yes, tama naman po 'yun. Marami pong yung iba nga po nadadaan na sa no, yung mga supplement na ang nangyayari, no. Bibigyan ko rin po kayo niyan ng mga food. Meron kasi yung iniinom na ano bang supplement 'yun, no, yung memory Basta Branda pala 'yun, no, Branda. 'Yun. Basta may mga supplement. Okay, mga supplement na po kasi 'yan. Yung mga nagpapa-enhance ng ating memory. Pero totoo po 'yun. Yung peanut, no? Kaya nga sasabi na it's good for the brain po talaga 'yan. Yang mani po na 'yan. Okay? Na ini-intake po natin. Okay? Kaya nga sinasabi nila pag nag-e-exam 'di ba, pag nag-e-exam yan ang laging kinakain. Pag nakita ko dati yung kasabayan ko dati sa board exam, pambira, kanya-kanyang Happy Peanuts, so hindi nila kanya-kanyang Happy Peanuts dun sa parang magic beans na talagang pag kinain mo magano na agad yung memory mo. Kaya matindi po yung Pero maganda, totoo naman po 'yun, peanut, no? Totoo po 'yan na maganda po 'yan sa brain po natin. Yung katanungan po alam ko may nabasa ako patungkol dun sa dinidiscuss natin kay Ma'am Julie. Ito. Yan, sige Pwede po. ba, sir? Opo, Tanong pwede natin. naman. Sige. Para kay Ma'am Julie, ma'am. May batas, galing kay Ma'am Muriel to. Hoy, Ma'am Muriel, hello po, ma'am. May batas po ba sa mga pagdudumi ng aso sa kalsada? Kasi nagkalat po ang dumi ng mga nagwo-walk ng aso. Nako, ayan na. Yan, kung may batas daw po. Mga na yan, mga ordinance, mga ordinansa. Ng barangay? Ng isang area. Dapat isulong parang ganun, no? Parang yun ang kakausapin, yung parang yung mga yung barangay, village. yung mga barangay captain, Captains. siya na nga niyan. Mag-i-implement Nagpapatupad, dapat. Yun pala, dapat magsulong na gano'n, no? Na maglalagay ng parang batas na bawal lang ganito. Dapat may multa. Actually, meron Hindi lang nila ini-implement. Isinasagawa. Yun lang. Yun po nakakalungkot. Merong batas pero hindi ini-implement. No? Hindi po, sayang naman po yung nagawang batas po na yun. Karamihan, marami sa atin, puro batas lang. Walang implementation. Yun ang problema ng... Yung nag-i-implement po, no? Minsan, ang mahirap pa niyan kung nalalagyan yung nag-i-implement. 'Di ba? Yun po yun Kaya, yun, Ma'am Muriel, sana nasagot po yun. Alam ko,
talagang problema din talaga yan. Alam po sa harap po na inyong tahanan, marami po talagang ganyan no? Yung mga dumi ng aso na nagkakalat na yan at yung mga naglalakad-lakad kasi, ma'am, tulad nga po, totoo yung sinasabi mo, ma'am, hindi nila alam. Or, alam po, ma'am, siguro sadyang alam nila yun kasi nga nag-aalaga sila ng aso So, dapat malaman po nila yung mga ganun na kapag dumumi, dapat sila yung dumampot nun. Hindi lang po nila hahayaan kung saan-saan lang po talaga yung dumi na yan. Okay? Kasi minsan pwedeng mag-cause yan ng mga sakit, no? Na pwede pong makuha ng tao rin mismo. May yun Meron pa. pa sir, isa pang tanong galing din uli kay Ma'am Muriel. Doc Julie, paano pag pumasok yung tao sa bakuran mo at nakagat ng aso? Meron pa po bang pananagutan ang may-ari ng aso? Yun pa rin, kasama pa rin yun. Basta as long as yung aso ay sa'yo. Yung pag-aari mo, ikaw ang nun. Siya ang magpapaano. Oo, ikaw pa rin ang mananagot. Okay. Kahit ma'am, kunyari, parang trespassing ang dating. Kunyari, parang trespassing, hindi parang pumasok sa... Pag-uusapan nyo na lang yun kung okay. oo. Kasi Pero paano sa batas, kung pag-aari mo yung aso at yun ang nakakagat, ikaw ang magbabayad. Ng mga... Ayon sa batas po Oo, yun. sa vaccination, sa mga gamot na ibibigay dun sa pasyente. Ayun, sana Ma'am Muriel ay nasagot po ang inyong katanungan patungkol po diyan sa mga alaga po ninyong aso, no? At muli ay sana natulungan po kayo nung tinalakay po. Meron pa ba, ma'am? Meron pang mga question? Sige po. Ayan, galing kay Ma'am Genesis. Sir, bakit po laging may nakakalimot? Ano po ba dapat gawin para hindi humina ang memory? Ayan. Yan po yung tatalakayin po natin minsan kasi yan po yung sa kaedaran, no? Dumarating po talaga, nababawasan po talaga ang ating neurons sa ating as we age, no? Talagang saka yung kinakain pa rin natin, no? Minsan talaga nakakaapekto po yan ng ating pag-iisip, yung mga minsan matatalakay po natin yan pag dumating po tayo dun sa Alzheimer's at dementia, no? May kita po natin yung mga causes po niyan, mga sanhi kung bakit madalas po tayo nakakalimot or pwedeng maging yun nga, ang ending po natin is Alzheimer's, no? Kumbaga nabablock yung transmission ng Neurons. para mag-signal dun sa brain. Kaya, nagiging slow na po. Slow na. Pero yun nga, based po dun sa aking na pag-aralan, no? Ay dulot po ito na minsan sa pagkain. No, sa kinakain pa rin, lifestyle pa rin po. No, nung mga kinakain po natin in our everyday life, i-check po natin 'yon. Kung ano yung mga pwedeng makadulot ng pagkalikalimot na 'yan, no? At muli ay tatalakayin ko po 'yan sa susunod nating pag-uusapan. Okay? Sige, Ma'am Genesis, abangan niyo po 'yan kasi yan po ang topic ni Sir Conrad. Kasi pag inano ko po, ma'am, medyo makukulangan po tayo sa oras. Okay, so question number 3 na po tayo. Sige po. Yan, so question number 3 po, magbigay lamang po ng 2 senyales na ikaw ay may rabies. Yan, magbigay lamang po ng 2 senyales. So may binigay po si Ma'am Julie kahapon na 4. So hinihingi ko lang po ay 2. Ito po yung may mga takot. Yun. Hindi po yung takot sa asawa ha, takot lang sa yun. Oo. Pero madami po, 4 po yata yun. Alam ko, 4. 4 yung binigay ni Ma'am. So 2 lang po ang hinihingi ko. Ayun. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Baby, at nawa ay sana nakuha niyo po yung tanong po na yun. At muli, inabot muli tayo ng ating oras at bago po tayo magtapos ay may huling pabati ang aking mga co-host po ngayon. Binabati ko lang si Ma'am Rhea Espiritu na nagpadala ng prutas dito. Maraming salamat, Ma'am. At nawa ay magtuloy-tuloy na po ito. At yung mga iba pang gusto magbigay ay welcome po kayo. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po muli sa inyo pong panunod po sa amin. At muli next week po, makita-kita po tayo Martes, 11 po ng umaga. Yun lamang po. Thank you.
Ayun, maraming salamat po muli at naway nabigyan po kayong karagdagang impormasyon patungkol po sa kalusugan at sa ating pangangatawan, no? Itong programa ito walang hangad kundi mabigyan lamang po kayo ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating sa ating kalusugan, no? At muli, wag po kayong aalis diyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.